Wellman TV. Marshal Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 571 Top Secret Order. Ang eksena ay nag-iwan sa mga nanunood sa ikalawang palapag sa ganap na pagkalito. Investigation Division 7 sana ang tinawagan ni Skyler, bakit parang bodyguards na lang ni Marshal ang ginagawa nila? At bakit tinawag ng pinuno ng dibisyon, si Adam, si Marshal bilang isang general? Anong nangyayari? Naalala ng lahat na sinabi ni Zane mula sa Wisteria Residence na wala na si Marshal sa militar. Maliwanag, mayroong higit na nangyayari kaysa sa natanto ng sinuman. Hindi kikilos ang Investigation Division 7 sa ganitong paraan ng walang utos mula sa mas mataas sa militar. Lalong natarante si Skyler, nagtatanong kung nag-i-imagine sila ng mga bagay-bagay. Alam niya na ang mga nangungunang numero lamang ang nangangailangan ng detalye ng seguridad na ipinadala ng Investigation Division 7. Sandali lang Narinig niyang sinabi ni Adam na nandito sila para protektahan si Marshal. Maaari ba niyang mali ang paghusga sa sitwasyon? Gulong-gulo ang isip ni Skyler, at maging si Zane na kanina pa tahimik na nagmamasid ay napaalis. Bakit kaya isa sa panganib ni Simon ng Investigation Division 7 ang kanyang karera ng ganito? Sa kanilang antas, ang bawat desisyon ay maingat na kinakalkula, at hinding-hindi sila menindigan para sa isang taong walang katuturan. Para sa mga individual na nasa ganoong mataas na posisyon, ang mga desisyon ay hindi tungkol sa tama o mali kundi tungkol sa kung ano ang dapat o hindi dapat gawin. Ang kanilang mga aksyon ay madalas na lumalampas sa loika at emosyon ng mga ordinaryong tao, kaya nahirapan si Zane na maunawaan ang diskarte ni Simon. Mula noong insidente sa Springbrook Mall kahapon, nakatutok na si Zane sa pagtugon sa isyong ito. Maraming opisyal sa ilalim ng Wisteria Residence ang nagsumite ng mga ulat at video na ebidensya tungkol kay Marshal sa Special Operations Military Region Command at sa punong tanggapan ng militar. Dapat ay natanggap na ni Commander Baxter at ng nangungunang command ang mga materyales na ito, na nagdodokumento ng kaso laban kay Marshal. Karaniwan, ang mga utos at direktiba ng militar mula sa rehiyong espesyal na operasyon militar patungkol kay Marshal ay naipapakalat na sana sa lahat ng kaugnay na departamento pagsapit ng 6 p.m. Bilang ahensyang responsable para sa pambansang seguridad, dapat ang Investigation Division 7 ang unang tumanggap at kumilos ayon sa mga utos na ito. Kahit na mataas ang uri ng utos, malalaman pa rin ito ng Division 7. Dahil sa sitwasyon, dapat na pinapanatili ni Simon si Marshal sa ilalim ng pagbabantay, hindi nagpapadala ng proteksyon. Naguguluhan si Zane. Pagkatapos, naisip niya, Talia. Si Talia, isa sa malalapit na subordinate ni Marshal, ay nagpakita ng matinding koneksyon sa kanya sa mga kaganapan kahapon. Hindi kaya kumikilos si Simon bilang konsiderasyon sa kanyang anak na si Talia. Kilala sa buong Brighton na si Simon ay lubos na nagpo-protekta sa kanyang nag-iisang anak na babae. Hi, Simon, kung manggahas kang maging corrupt, ako ang unang magsusumbong sa iyo. Kung pinoprotektahan mo si Marshal para sa mga personal na dahilan, pagkatapos ay maghanda para sa pagre-retiro at isang tahimik na buhay sa isang sakahan. Sa pag-iisip na ito, kumpiyansa na humakbang si Zane. Captain Caldwell, anunsyo niya, si Tersom Zane mula sa Wisteria Residence. Sa pagkakaintindi ko, si General Ortega ay gumawa ng isang malubhang pagkakamali kahapon, at ang militar ay nag-iimbestiga. So, sino ang nag-autorisa sa iyo na gumamit ng ganoon kalaking bilang ng mga tauhan para bantayan siya? Malamig na sagot ni Adam na may bakal na tingin. Ito ay isang top secret order. Wala akong kalayaang magbunyag ng anuman. Bumalik ka kaagad. Ang mga opisyal mula sa Investigation Division 7 ay nagpalagay ng mga defensive stance, bumunot ng baril, na nag-udyok kay Zane na mag-atubili na umatras. Ang Investigation Division 7 ay gumana bilang isang espesyal na unit na direkta sa ilalim ng militar, kumikilos ng may ganap na autonomiya at walang pananagutan sa ibang awtoridad o departamento.
Nagtaglay sila ng kakaibang awtoridad, ang kapangyarihang bitayin ang sinumang opisyal na mas mababa sa ranggo ng general na humadlang sa kanilang misyon, nang hindi nangangailangan ng paunang pag-uulat. Ang matigas na paninindigan ni Adam ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat, kabilang ang mga mula sa Wisteria residents, na napagtanto na ang kanilang impluwensya ay walang epekto dito. Nakatayo si Zane ng alanganin, nahuli sa pagitan ng pagmamataas at pag-iingat. Bilang self-proclaimed, number 1, ng Wisteria residents, siya ay tinanggihan lamang ng isang pinuno ng dibisyon. Nang makita ang kahihiyan ni Zane, agad na tumalon si Michelle na galit na galit. Hoy! Hindi mo ba kilala kung sino ang kausap mo? Si Zane ang tagapagmana ng Wisteria residents. Naghahanap ka ba ng gulo? Zane's right. 4 na tao ang pinatay ni Marshall sa Springbrook Mall kahapon. Pagpatuloy niya, pinutol siya ni Adam ng mariin. Tahimik. Wala bang nagpaalam sa iyo na hindi dapat ang lihim na impormasyon? Tumagas. Tikom mo bibig mo. Hilyek. Itinutok ng 2 opisyal ang kanilang mga baril sa ulo ni Michelle. Ang sinumang hindi gumagalang sa general ay haharapin. Kamatayan. Agad na napapikit si Michelle dahil sa takot. Naalala niya ang confidential na paunawa mula sa Investigation Division 7 na natanggap niya kagabi, nagbabala na mananagot ang sinumang maglalabas ng lihim na impormasyon. Umalis ka. Tumahol ang mga opisyal. Kung hindi mo gagawin, kakasuhan ka ng pagbabante sa isang general at mga lihim ng militar, at haharapin ka namin kaagad. Nanginginig. Bumagsak si Michelle sa lupa at nagmamadaling bumalik sa kinatatayuan niya kanina. Matapos ang unang pagkabigla, nakita ni Catherine ang sitwasyon. Malinaw na ngayon ang paninindigan ng militar sa insidente sa Springbrook Mall. Habang nakatingin sa nanginginig na si Michelle, napangisi si Catherine, sa antas ng katalinuhan na iyon, ang pagsisikap na mag-navigate sa mundong ito ay mapapatay ka lamang. Samantala, si Elliot, na pinagmamasdan ang lahat mula sa gilid, ay napagtanto na ang misyon ng Special Operation Military Region ngayon sa Northern Plaza ay talagang nakatali kay Marshall. Si Skyler naman ay nagsisimula ng makaramdam ng matinding kaba. Ang proteksyon na paninindigan ni Adam kay Marshall ay higit pang nagmungkahi na ang Investigation Division 7 ay wala dito upang hulihin siya, narito sila upang protektahan siya. Anong laro ang nilalaro ni Simon? Sasalungat ba talaga siya sa Southmere residence at itataya ang lahat para sa isang tulad ni Marshall? O may mas malalim na dahilan? Mabilis na lumapit si Skyler kay Simon. Mr. Cross, you're finally here. Just look, Marshall has gone too far. Pinatay niya ang 4 kong bodyguard at iniwan ang aking anak, at manugang na malubhang nasugatan. He's out of control. Eliminated Torcal. At hindi lang sila ang pinuno ng klase ng pagsasanay, ang pangkalahatang tagapamahala, at maging ang pinuno ng secure dito sa Northern Plaza, ang lahat ay nabugbog niya ng husto. Mr. Cross, ang taong ito ay dapat na publiko. Simon, ang taong ito ay dapat na maalis para masugpo ang galit ng publiko. Nagpatuloy si Skyler, ang impyerno ay nagdadala lamang ng kaguluhan kay Brighton. Sinulyapan ni Simon ang 4 na bangkay na nakahiga sa labas ng pribadong silid at sinabi, ang mga peste na ito ay masyadong mapanghimagsik upang umalis dito. Lumingon sa koponan ng Investigation Division 7 sa likod niya, nag-utos siya, linisin ang mga katawan na ito na tapos na sa loob ng 5 minuto. Ang lahat ng hindi nauugnay na tauhan ay kailangang mag-clear out kaagad. Kasabay nito, naglakad si Simon patungo kay Marshall, hindi pinansin ang mga pakiusap ni Skyler. Frustrated na sinundan siya ni Skyler. Hoy, Simon, ano ang kahulugan nito? Paano natin haharapin ang seryosong sitwasyon ngayon? Kabanata 572 Shoot him on the spot. Napatingin si Simon kay Skyler at tumango. Skyler, minor lang ang issue mo. Aasikasuhin yan kapag natapos na ang misyon ngayon. Nagpapatakbo ako sa ilalim ng isang kagyat na utos ng militar, at ang eksena ay kailangang malinis bago mag-alas 7. Bumaling sa mga tauhan ng Investigation Division 7, nag-utos siya, bilasan mo.
ay clear ang lugar sa loob ng 1 minuto at mabilis na lumikas sa mga tao. Ang mga hindi makaalis sa plaza sa oras ay pansamantalang gaganapin sa North Plaza para sa sentralisadong pamamahala. Naging balisa si Skyler sa dismissive attitude ni Simon. Simon, hindi mo na lang ba ako papansinin? Sinasabi mo bang tatabi lang ang mga alalahanin ko? Matigas na sagot ni Simon, Skyler, I've told you this is an urgent military matter. Mamaya matutugunan ng minor issue ng pamilya mo. Hindi mo ba ako narinig? Si Skyler, na halos hindi napigilan ang kanyang pagkabigo, ay nagpatuloy. Pero 4 na tao na ang napatay ni Marshall. Minor issue. Yun din. Si Simon ay nanunuya, Skyler, hindi ka pa ba nakakita ng kamatayan noon? Ang pagpatay sa 10 o higit pang mga kaaway sa larangan ng digmaan ay pamantayan. Ano ang malaking bagay kung pinabagsak ni Marshall ang 4 na masamang tao? Ito ay isang maliit na isyu at tatalakayin pagkatapos. Sasabihin ko itong muli, mayroong isang kritikal na operasyon ng militar na isinasagawa. Kung hahadlangan mo ang utos na ito, kaya mo bang balikitan ang responsibilidad? Dati kang sundalo na lumalaban sa mga kagyat na utos ng militar ay humahantong sa pagpapatupad. May kapangyarihan ka ba talagang hamunin ang utos ng militar? Tumayo ka. Si Skyler, na kinikilala ang kalubhaan, ay nag-aatubili na umatras, alam na kahit ang 8 Kings ay hindi manggahas na makialam sa mga utos ng militar. Frustrated, umatras siya sa gilid. Matapos ang naunang pagsaway ni Adam, nakaramdam si Zane ng kahihiyan at sabik na ibalik ang mukha. Tiwala si Zane na, gaano man kahigpit si Simon, magpapakita pa rin siya ng paggalang sa kanyang lolo, si Lord Wisteria. Papalapit kay Simon, binati niya, "Hello, Mr. Cross. Nasaksihan ko ang bahagi ng insidente ngayon, at dapat kong sabihin na ang mga pamamaraan ni Marshall ay hindi kapani-pani walang awa. Malubha ang pagpatay sa 4 na tao sa lugar. Dapat itong iulat sa militar para sa espesyal na paghawak." Giit ni Zane. Mr. Cross, sa kaso ni Marshall, isa na itong matinding krimen. Kung hindi siya kontrolado, maaari niyang ilagay sa panganib ang nangungunang lihim na misyon ng militar ngayon. Mr. Cross, ang iminumungkahi ko. Nagpatuloy si Zane, iyan ba ay kahit na matugunan natin ang mga aksyon ni Marshall sa ibang pagkakataon, dapat siyang makulong ngayon upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Mabilis siyang pina-address ni Skyler. Oo, tama si Zane. Kailangang pigilan ng isang taong kasing grahas ni Ortega. Tiningnan ni Simon si Zane ng masama na tingin. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin kung paano gawin ang aking trabaho? Isang matapang na ngiti ang ibinigay ni Zane. Mr. Cross, nagmumungkahi lang ako. Palagi akong itinuro sa akin ng aking lolo na sa mga komplikadong sitwasyon, pinakamahusay na i-detain muna ang pangunahing salarin upang maiwasan ang pagdami. Ang ibig kong sabihin ay ang isang tulad ni Ortega, na napaka-brutal sa kalikasan, ay dapat na kontrolin muna. Napangisi si Simon. Sa tingin ng isang hanggal na tulad mo ay kaya niyang sabihin sa akin kung paano hawakan ang mga bagay-bagay. Ang lamig ng boses niya. Ako ay isang mayor na general at ang direktor ng Investigation Division 7, kumikilos sa ilalim ng direktang utos ng militar, at sa tingin mo ay maaari mo akong i-lecture. Sino ka sa tingin mo, naglakas loob na ituro sa akin? Tumaas ang boses ni Simon. Kung maglakas loob kang guluhin muli ang aking misyon, maaari kitang barilin dito. 2 opisyal ang humakbang pasulong, katabi si Simon, habang si Zane naman ay natigilan sa biglaang pagliko sa pagsisikap na makabawi sa kanyang katinuan. Nauutal na sabi ni Zane, Mr. Cross, lolo ko si Lord Wisteria. Oh, Lord Wisteria ng lolo mo. Pinutol siya ni Simon, bakas ng pangungutya sa tono niya. Then call your grandfather. Tanungin siya kung paano niya imumungkahi na pangasiwaan namin ang isang taong gumagambala sa isang misyon ng militar. Sa unahan. Anak ka ng *H. Baka si Lord Wisteria ang lolo mo, pero sino ka ba? How dare you point fingers at me? Get lost. Hinawakan ng boses ni Simon ang silid na may pangungutya.
Itong mga bastos, pumapasok dito na may kay-abangan, kilala pa ba nila kung sino ako? Bumaling sa kanyang mga opisyal, tumahol si Simon, mga opisyal. Kung ang hanggal na ito ay muling kumilos, barilin siya kaagad. Oo, Ginoo. Agad na inilabas ng dalawang opisyal ang kanilang mga baril na nakatutok ng diretso kay Zane, na namutla ang mukha ng likas siyang umatras. Si Simon ay hindi nagbibiro, isa pang salita ng walang kaparirikan, at talagang ibababa siya ng mga opisyal na ito. Alam ni Zane, nakita na niya ito dati. Nakaramdam ng labis na kahihiyan, nag-alab sa galit si Zane. Ang iginagalang na tagapagmana ng Wisteria Residence, ang numero 1 tagapagmana ni Brighton, ay hindi kailanman tinatrato ng ganito paraan. Tahimik siyang nanumpa na babalikan si Simon para dito, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pag-target sa kanyang anak na si Talia. Lahat ng tao sa silid ay nagsimulang maunawaan ang paninindigan ni Simon, malinaw niyang sinusuportahan si Marshall. Ang utos na linisin at siguruhin ang lugar ay malinaw na nanggaling mismo sa militar. Ang sinumang hindi nakakakita nito sa ngayon ay kailangang maging oblivious. Si Catherine, na nakikita na ang mas malaking larawan, ay nagmadaling pasulong upang hilahin si Zane pabalik. Zane, anong ginagawa mo? Mr. Cross is here on a mission, none of this concerns us. Walang kinalaman sa pamilya natin ang sama ng loob ni Skyler kay Marshall. Sumama ka sa akin. Namumula sa pagkadismaya, sinundan ni Zane si Catherine pabalik sa karamihan, nag-aapoy sa sama ng loob ngunit pinilit na umatras. Umiling si Elliot at minisyon si Zane na napaatras sa kanyang tabi. Nakalimutan mo na ba yung sinabi sa'yo ni Mr. Ortega kahapon? Gustong bawiin ni Zane si Elliot, ngunit ang mga salita ay bumara sa kanyang lalamunan. Alam na alam niya ang ibig sabihin ni Elliot, tinawag siyang tanga ni Marshall noong nakaraang araw. Hindi nagtagal, ang mga katawan sa bulwagan sa ikalawang palapag ay naalis na lahat. Gayunpaman, hindi nag-utos si Simon na palayain sina Karina, Jeb, at ang iba pa sa lupa. Sa halip, pinagrupo niya sila, at pinilit na manatili sa kanilang mga tuhod. Si Skyler, na nagngangalit sa nakakahiyang tanawin, ay lumuwa ng galit. Simon, nakikita ko kung ano ang ginagawa mo, sinusubukan mo bang talikuran ako ng lubusan? Kung ganyan ang gusto mong makita, hindi kita matutulungan, walang pakialam na sagot ni Simon. Skyler, nandito ako sa isang misyon, at ang ginawa mo lang ay sumigaw at manggulo. Kung hindi dahil sa ating nakaraan bilang magkakaibigan, matagal na kitang itinali. Minsan kang sundalo, kaya hindi mo ba naiintindihan kung ano ang tungkulin mo sa mga ganitong sitwasyon? Ngayong may kaunting pera ka na, nakalimutan mo na ba ang panunumpa mo sa harap ng watawat ng militar? Fine. Namumutla sa galit ang mukha ni Skyler. Kung tumanggi kang tulungan ako, ako na ang bahala. Nilingan niya si Ethan, tumatahol. Tawagan mo ang tatay mo. Alam ng lahat ng naruroon ang koneksyon sa pagitan ng Skyler at ng Southmere Residence. Ito ay malinaw, Skyler ay handa na upang hilahin ang kanyang huling card upang pumunta laban sa Marshall. Kabanata 573, isang walang katulad na lingkap. Matapos ang pagsabog ni Skyler, isang matinding katahimikan ang namayani sa silid. Ryder, may sitwasyon tayo dito. Malubhang nasugatan sina Jeb at Karina, at 4 na bodyguard natin ang napatay. Nasa North Plaza ako. Nagmamadaling paliwanag ni Skyler. Lumaki sa ilalim ng impluwensya ng mga pamamaraan ni Lord Southmere, naunawaan niya ang mga subtleties na nilalaro dito. Sina Simon, Trent, at Elliot, lahat na may hindi nagkakamali na background, ay matatag na nakatayo sa panig ni Marshall. Kahit na ang kanyang ama ay dumating, ito ay hindi malulutas sa lugar, at ito ay magsisilbi lamang upang masaktan ang mga makapangyarihang pamilyang ito. Napagtanto din ni Ethan na ang kasalanan ngayon ay si Skyler, na sinubukang tretuhin si Marshall na parabang siya ay isang walang ugat na karaniwang tao, isang lalaking dapat asaran ng walang kahihinatnan. Gayunpaman, ang diskarte na iyon ay malinaw na imposible ngayon. Sa antas ng impluwensyang ito, ang kanilang layunin ay lutisin ang mga salungatan ng hindi nagiging sanhi ng pagkawala ng mukha ng iba sa publiko.
Kung kailangan nilang kumilos, gagawin nila ito ng maingat, mula sa likod ng mga eksena. Sa napakaraming boses na sumusuporta kay Marshall ngayon, ang paggamit ng direktang puwersa ay wala sa tanong. Ang pinakamatalinong opsyon ay ang tahimik na alisin si Marshall, sa paraang hindi direktang makakalaban ni Simon at ng iba pa. Sa sitwasyong ito, ang kinasasangkutan ng kanyang ama, si Ryder Shaw, upang hawakan ang usapin ay nasa ilalim ng kanilang katayuan. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sumandal si Ethan at bumulong kay Skyler, "Mr. Fury, let's handle this as Mr. Cross direct. This approach will keep things more manageable." May isang mahalagang operasyong militar na magaganap dito sa lalong madaling panahon, kaya hindi nararapat na makisali ang tatay ko ngayon. Matutugunan natin ito pagkatapos makumplito ang operasyon, maingat na iminungkahi ni Ethan. Nag-init ang ulo ni Skyler. "Ethan, paano mo nasabi? Kung hindi mo gagawin, gagawin ko." Nang hindi na naghihintay ng karagdagang panghihikayat, idinial ni Skyler ang numero ni Ryder. "Ryder, saan ka tama? Ngayon." Isang malalim na boses ang tumugon sa kabilang dulo, "Skyler, is something wrong? I'm at the office." "Ryder, may sitwasyon tayo dito. Malubhang nasugatan sina Jeb at Tina, at 4 na bodyguard natin ang napatay. Nasa North Plaza ako." Nagmamadaling paliwanag ni Skyler. Matapos makinig, huminto si Ryder. "Skyler, I've heard some details about this." Iabot ang phone kay Mr. Cross. Kinuha ni Simon ang telepono. "Mr. Shaw, nakatali ka pa ba sa trabaho?" "Simon," kalmadong sagot ni Ryder, "ano ang plano mo sa pag-asikaso sa bagay na ito?" "Kasalukuyan kong tinutupad ang mga emergency order ng militar para malinisan ang North Plaza. Ang isyu ng Flores ay tatalakayin mamaya." "Understood," Ryder responded. "I'll talk with Skyler." Ibinalik ni Simon ang telepono kay Skyler, na kinuha ito, na nagngangalit pa rin. Ang tanging bili ni Ryder ay, "Follow Mr. Cross's arrangements for now. We'll discuss it when we meet." Natigilan si Skyler. Tumanggi si Ryder na direktang makialam at inutusan siyang makinig kay Simon sa halip. Ang pag-iisip ay mahirap tanggapin ng kanyang galit na kumukulo sa ilalim ng ibabaw. Miyembro siya ng isa sa nangungunang 5 mayayamang pamilya ng Brighton, ngunit ang kanyang mga anak ay binugbog, naiwang nakaluhod, at pinatay ang kanyang mga bodyguard. At ngayon, lahat ay nagrally sa likod ng isang responsable. Paano matatanggap ni Skyler, kasama ang kanyang impluwensya sa Brighton, ang resultang ito? Ngayon, hindi natin ito maaaring pabayaan na lang. Kung kinakailangan, diretso ko itong dadalhin sa matanda. Noon lang, napuno ng dumadagandong na dagandong ng mga makina ang panlabas na plaza. Pagsilip sa mga bintana, nakita nila ang 4 na military helicopter na dahan-daang lumalapag. Mula sa mga helicopter, mabilis na nag-deploy ang 3 koponan ng mga elite na espesyal na puwersa sa combat uniform, na bumubuo ng 2 matalim na hanay nang pumasok sila sa unang palapag na bulwagan. Kasunod nila, isa pang helicopter ang lumapag, kung saan 4 na tenyente general, 5 mayor na general, 7 senior colonel, at halos 20 pang opisyal colonel, tenyente koronel, at mayors lumuwas. Halos 40 matataas na opisyal, na sinamahan ng Clyde Forces, ay nagtungo sa ikalawang palapag na bulwagan. Sa pinuno ng mabigat na prosesyon na ito ay si Hunter, isang tenyente general at ang commander ng Special Operations Military Region. Sa tabi niya ay naglalakad si Chief of Staff Tenyente General Caleb, kasama sina Major General Jack ng Dragon Palace, Deputy Commander Major General Trevor Holland, at Major Generals Wilson at Xavier, kasama ang isang cadre ng mga koronel na malapit sa likuran. Ang tanawin ay nag-iwan sa lahat sa ikalawang palapag na dilat ang mata sa gulat. Ito ang buong senior command ng Special Operations Military Region sa isang lugar, isang hindi pa naganap, elite lineup. Ano ang maaaring mga ilangan ng gayong makapangyarihang presensya? Nang makita silang papalapit, si Skyler, ang patriarch ng Flores, ay sumugod,
na kinumpas ang kanyang mga braso ng galit, na pinigilan lamang ng dalawang pulis. Desperado siyang sumigaw, "Commander Baxter, ako si Skylar Fury. May importante akong sasabihin sa iyo." Huminto si Hunter, tumingin siya ng malamig na tingin. "May importante ka. Wait your turn. Commander Baxter, mayroon akong mga kagyat na bagay na dapat pag-usapan." Nagpatuloy si Skylar sa pagsigaw, hindi napigilan. "Ang iyong dating subordinate, si Marshall, ang pumatay sa aking 4 na bodyguard at malubhang nasugatan ang aking anak at anak na lalaki. I need to report this to you." Lalong lumamig ang ekspresyon ni Hunter. "I told you to wait if you have something to say. Hindi mo ba narinig? Ako." Agad na itinulak ng dalawang pulis si Skylar pabalik, ngunit patuloy itong sumisigaw, "Commander Baxter, ito ay masyadong seryoso, si Marshall, isang general, ay talagang ginawa." Bumunot ang mga opisyal ng kanilang mga baril, at agad na tumahimik si Skylar, napagtanto na kung magpapatuloy siya, maaaring siya ay barilin sa lugar. Gayunpaman, hindi niya kayang manatiling tahimik. Ang thug marshal na ito ay dapat litisin sa korte ng militar. Huminto si Hunter, dahan-daang tumalikod na may matalim na tingin. Nagyayelong boses niya. "Si Marshall ay isang bayani ng aking Special Operations Military Region. Siya ang aking sundalo. Sa pagtawag sa kanya ng isang thug, sinisiraan mo ba ang dignidad ng militar ni Draconia? Kung maglakas loob kang magbitaw ng isa pang salita na hindi gumagalang kay General Ortega, babarilan ka kaagad." Napabuntong hininga ang lahat, natigilan sa sinabi ni Hunter. Si Skylar ay napabuga ng malamig na pawis, na likas na umatras. Hindi nambobola si Hunter, nakatutok na ngayon sa kanyang ulo ang mga baril ng dalawang opisyal. Nabalot ng ganap na katahimikan ang silid. Ang lahat ngayon ay lubos na naiintindihan si Marshall ay ipinagdiwang bilang isang bayani ng Special Operations Military Region. Ang pagtitipon ng mga matataas na pinuno ng militar ay hindi para tanungin siya kundi para parangalan siya. Halata sa lahat na dumating ang mga piling puwersa na pinamumunuan ni Hunter na may isang layunin, ang salubungin si Marshall. Ngayon lang talaga naunawaan ni Skylar kung bakit ganoon ang ginawa ni Simon Malinaw na narito siya para protektahan si Marshall. Nasa ilalim ba ng utos ng militar ang lahat ng ito? Si Marshall ba talaga ang nag-utos ng ganoon kataas na karangalan at paggalang? Dapat ba talaga nating tanggapin ito ng tahimik? Kung gayon, paano ako magpapatuloy sa anumang katayuan sa mataas na lipunan ng Brighton? Matalim at malisyoso ang tingin ni Skylar habang nakatingin kay Marshall. "Mayroon pa akong huling card na laruin. Kung hindi kita ibababa, Marshall, hindi ako tunay na Fury." Kabanata 574 na sinabi ni Commander Baxter na bayani si Marshall. Ang tahimik na bulwagan sa ikalawang palapag ay umalangaw-ngaw sa matatag, disiplinadong ritmo ng mga botas sa pakikipaglaban. Sa gitna ng karamihan, nanlaki ang mga mata ni Zane nang makuha niya ang kahanga-hangang line-up ng matataas na opisyal mula sa Special Operations Military Region. Bakit lahat sila nagtipon dito? Talaga kayang pinaplano ng Special Operations Military Region na parusahan si Marshall on the spot? Nandito kaya silang lahat para parusahan si Marshall? Nagtataka siya, umaasa na ang malakas na pagpapakita na ito ay nangangahulugan na sa wakas ay nagpa siya ang militar na tugunan ang mga aksyon ni Marshall. "Commander Baxter. Mr. Baxter, hello." Dahil sa naisip, si Zane ay nakaramdam ng kislap ng pananabik at mabilis na itinulak ang mga tao, nagmamadaling pumunta kay Hunter. Agad na hinarang ng dalawang opisyal ang daan niya. "Umuwi ka." Hindi napigil ang sumigaw si Zane kay Hunter na naglalakad pa rin. "Mr. Baxter." Huminto si Hunter at bahagyang lumingon. "Sino ka?" Nagulat, mabilis na sumagot si Zane, "Commander Baxter, ako si Zane McKay mula sa Wisteria Residence. Nandito ka ba para parusahan si Marshall? Napatay niya ang 4 na tao kahapon sa Springbrook Mall, isang malubhang paglabag sa disiplina. Maaari akong tumstigo bilang saksi. Hindi na natin papayagang malayang gumala ang mga marahas na kriminal na tulad niya." Nanlamig ang tingin ni Hunter,
at sinenyasan niya ang dalawang opisyal na umatras. Si Zane, pinalakas ang loob, pinipilit. Commander Baxter, dahil nandito ka para harapin si Marshall, makakapagbigay ako ng ebidensya para sa kanyang maling pag-uugali. Si Hunter ay nagbigay ng isang matalas at malamig na tawa. Ibig mo bang sabihin na gusto mo ring insultuhan ang isang general ng Special Operations Military Region? Nagulat si Zane, sumagot, Mr. Baxter, nandito lang ako para tumulong. Humalaklak si Hunter, tiyak na ngayon ang una hindi pa ako nakakita ng napakaraming tao na sinusubukang i-provoke ako. Mukha namang naguguluhan si Zane. Mr. Baxter, I wouldn't dare provoke you. I'm talking about that thug, Marshall. Enough. Sino ka sa tingin mo, para patuloy na insultuhan ang isang senior officer ng Special Operations Military Region? Kung patuloy kang nagsasalita ng walang kaparirikan, ibaba mo siya. Dalawang pulis ang lumipat sa gilid ni Zane. Si Michelle, nang nasaksihan ito, ay lubos na nataranta. Wala na ba sa isip ang mga taong ito? Naisip niya. Malaking pagkakamali ang ginawa ni Marshall, di ba? Bakit hindi nila ito nakikita? Sa kabila ng pagpupumilit ni Zane, tila ayaw nilang maniwala sa kanya. Anong nangyayari? Sinuhulan ba sila ni Marshall? Nagtaka siya. Ngunit imposible iyon, wala siyang background o koneksyon. Kaya paano niya ito gagawin? Frustrated, humakbang siya pasulong at sumigaw, Commander Baxter, nandoon ako tool Zane is right Marshall, a murderer at dapat mabigat na parusahan. At ang lolo ni Zane ay si Lord Wisteria, wala bang kabuluhan sa iyo ang kanyang salita? Hindi ka panipaniwala. Anong tanga? Si Elliot, na nakatingin sa kanya, ay hindi makapagsalita. Paanong ang kanyang pinsan, kadalasang napakatalino, ay biglang umaarte na kasing tanga ni Zane? Sa simula pa lang, malinaw na ang paninindigan ng kapitan ng Investigation Division 7, Adam, Simon, at ngayon ay Hunter, si Marshall ay itinuring na bayani para sa kanyang mga aksyon sa Springbrook Mall. Gayunpaman, sa kabila ng hindi may kakailan na suportang ito, si Zane at ang kanyang mga kasama ay patuloy na sumisigaw, na bulag sa katotohanan. Ito ay halos pagpapakamatay. Nang makitang matigas ang ulo ni Michelle, napailing na lamang si Elliot sa hindi makapaniwala, huli na ang lahat para pigilan siya ngayon. Nagdilim ang mukha ni Hunter habang malamig na tumugon, Zane's identity. Are you imply his status is above mine? Dahil lang sa apo siya ni Lord Wisteria, akala niya kaya niya akong utusan. Unbelievable. Paano napunta ang napakaraming basura sa isang pangunahing seremonya ng pagtanggap na ginanap ng espesyal Operations Military Region? Nilingan niya si Simon. Mr. Cross, sino ang mga taong ito? Bago pa makasagot si Simon, sabik na tumalon si Michelle. Commander Baxter, I'm Michelle Kendall. I was even on the cover of a fashion magazine. Pagmamalaki niyang anunsyo. Anong dami ng basura, itapon mo sila. Utos ni Hunter. Agad na sinunggaban ng dalawang pulis si Michelle at itinapon sa likod ng 30 talampakan, na inilapag siya sa tabi ng isang nalilitong Zane. Parehong nakatayong natigilan, pinapanood si Hunter na humakbang patungo kay Marshall. Sumaludo si Hunter, ang kanyang tono ay magalang ngunit magaan ang loob. General Ortega, ang Warwolf Special Forces ay malalim sa mission ng pagsasanay, paano narito ang aming punong tagapagturo para mamasyal. Ngunit, nang konting pahinga ay mabuti na rin. Hahaha. Bumaling sa mga opisyal, iniutos niya, Colonel Wright, Colonel Cross, bihisan mo si General Ortega. Uniform. Pakiusap, aming bayani ng Special Operations Military Region, tanggapin ang pinakamataas na pagpupugay mula sa lahat ng mga opisyal at sundalo ng Special Operations Military Region. Sumunod sina Freya at Talia, inilagay si Marshall sa uniforme ng kanyang mayor na general. Pagkatapos ay pinangunahan ni Hunter ang lahat ng matataas na opisyal ng Special Operations Military Region sa isang solemn na saludo sa Marshall. Ang kapaligiran ay mabigat sa pagpipitagan, na nag-iwan sa lahat ng naroroon na masindak sa malalim na karangalan na ibinigay kay Marshall.
Si Marshall ay isang bayani, hindi isang taong dapat parusahan sa pag-ugat ng kasamaan at paninindigan para sa hustisya. Ang mataas na utos ni Draconia ay hindi kailanman papayag na ang matuwid ay magdusa habang ang mga kontrabida ay umunlad. Sa huli, katarungan ang laging mananaig. Ito ay malinaw na ngayon ang militar at ang Special Operations Military Region ay ganap na pinawalang sala si Marshall. Nanatili siyang iginagalang na mayor na general at punong instructor ng Special Operations Military Region. Habang si Marshall ay nakatayo sa ilalim ng mga ilaw sa kanyang kahangahangang uniforme ng militar, si Zane ay tumingin sa pagkalito, bumubulong, ano ang nangyayari dito? Habang ang mga tao ay namamangha sa engranding display, si Marge na katatapos lang ng malay ay nahadyap ng paningin. Kay Marshall. Nanginginig sa gulat at pagkamangha, bumulong siya, Sir. Nang mapansin ang kanyang maputlang mukha, si Marissa ay sumandal at nagtanong, Hoy, anong problema? Mabuti naman ngayon, sagot ni Marissa na nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Yan ang Marshal ko General siya. Sabi ni Commander Baxter, bayani siya. Nang marinig ang sinabi ni Marissa, napuno ng saya si Marge. Ito ay mga luha ng kaginhawahan at kaligayahan, mga damdaming matagal na niyang ibinaon. Si Marissa, gayunpaman, ay nasa dilim pa rin tungkol sa tunay na lalim ng nararamdaman ni Marge. Walang nakakaalam sa mundo. Si Marge lang ang nakaintindi sa laki ng sandaling ito, ang saya at pag-asa na naramdaman niya, isang bagay na mayroon siya. Naghintay ng 20 mahabang taon upang makapagpatoto. Tahimik na nangako si Marge sa sarili na gagawa siya ng paraan para makumpirma ang kanyang hinala. Gayunpaman, hanggang sa magkaroon siya ng hindi may kakailan na patunay, itatago niya ito upang protektahan ang pagkakataong mapanatili ang pamana para sa pamilya ng Master. Kung si Marshall nga ang batang misteryosong nawala sa Dragon Manor 20 taon na ang nakararaan, parang may isang banal na kamay ang namagitan. Nanginginig, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Joanna. Matapos matanggap ang say mula kay Hunter at sa iba pang mga opisyal, lumingon si Marshall kina Marge at Marissa. Marissa, Brenda, I owe you a meal. I'll treat you pagbalik ko. Tumanggo siya kay Joanna at sa kanyang anak bago sumama sa mga pinuno ng Special Operations Military Region habang palabas sila ng hall. Dahil doon, tumanggo siya kina Joanna at Marge, tumayo at naglakad palabas ng bulwagan kasama ang mga pinuno ng Special Operations Military Region. Habang naglalakad siya, huminto si Marshall, itinuro pabalik si Jeb. Kung ang isang tulad mo ay buhay pa, ito ay isang kawalan ng katarungan. Kasabay nito, siya ay tumapak sa marmol na sahig, at pagkatapos ay nagpatuloy patungo sa labasan. Tawa ng tawa si Jeb. Anong magagawa mo? Buhay naman ako, di ba? Ha ha ha. Sa sandaling iyon, isang matalim na bitik ang nabasag sa marmol na sahig, na sumubaybay sa isang linya mula sa kinatatayuan ni Marshall hanggang sa paanan ni Jeb. Sa isang tibok ng puso, bumagsak si Jeb, bumulwak ang dugo nang siya ay namatay sa lugar. Kabanata 575 Masyadong madali. Tahimik ang engranding bulwagan ng Northern Business Plaza, ang malawak na kawalan nito ay nabasag lamang ng maindayog na kalabog ng mga boto na tumatama sa makintab na sahig. Ang tunog ay umalangaw-ngaw, matalas at disiplinado, habang ang prosesyon ng mga matataas na opisyal mula sa Special Operations Military Region ay ganap na nagkakaisa. Ang kanilang kahangahangang presensya ay gumuguhit sa bawat tingin. Walang nakapansin sa walang buhay na katawan ni Jeb na nakahandusay sa lupa. Biglang bumasag sa katahimikan ng isang hilaw at matinding paghihinagpis. Ang boses ng aking anak na si Skyler ay pumupunit sa katahimikan habang niyayakap niya ang mahinang anyo ni Drogo. Ang kanyang kalungkutan ay nabaluktot sa galit habang itinaas niya ang kanyang mukha na puno ng luha sa mga sundalo. Tumigil ka nga dyan. Siya ay umungal, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa at galit. Pinatay ni Marshall ang anak ko. May utang ka sa akin ng paliwanag. Kung sa tingin mo kaya mo akong patahimikin, kung sa tingin mo kaya mong durugan ang Fiores gamit ang kapangyarihan mo, isipin mo ulit. Swear, I'll tear the heavens if I will, but Marshall will pay for this with his life.
Huminto ang mga opisyal sa kalagitnaan ng hakbang. Ang bigat ng mga sinabi ni Skyler ay mabigat sa hangin. Nakaharang sa kanilang dinadaanan, napaluhod si Skyler. Ang kanyang mga paghikbi ay bumagsak sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang tinig ay nagdadala ng isang desperadong pagsusumamo. Mr. Cross. Commander Baxter. You must do what's right. Si Drogo never provoked Marshall, not once. And yet pinatay siya ni Marshall. You can't protect him this time. Kahit na sila ay mga opisyal ng Draconia, hindi sila maaaring kumitil ng buhay nang hindi nahaharap sa paghatol. Napatingin si Simon kay Hunter. Nagtama ang kanilang mga mata, at isang tahimik na pagkakaunawaan ang dumaan sa pagitan nila. Lumingon si Simon at iminuwestra ang dalawang medical examiners na nakatayo sa malapit. Tingnan mo si Drogo. Sabihin mo sa akin kung paano siya namatay. Sabi ni Simon. Nilapitan ng mga examiners ang walang buhay na katawan. Lumuhad sila at nagsimula ng kanilang gawain. Pagkatapos ay bumalik sila kay Simon. Mr. Cross, ang puso ni Drogo ay tuluyang pumutok. Lahat ng 8 pangunahing daluyan ng dugo sa puso ay naputol. Ang puso ay nakasalalay sa 8 mahahalagang sisidlan, bawat isa ay kinakailangan gaya ng susunod. Ang ilan ay nagdadala ng dugo, habang ang iba ay nagpapadala nito. Kung wala sila, hindi kayang panatilihing buhay ng puso ang katawan. Ang isang solong pagkalagot ay kadalasang nakamamatay. Para kay Drogo, lahat ng 8 ay nawasak. Walang nagawa ang sinuman. Suray-suray na pasulong si Skyler, namula ang mukha niya sa gulat. No, that's impossible. He was standing right there, alive and well. How could his heart failed like that? Ang mga examiners ay nakatayong matatag, ang kanilang mga ekspresyon ay hindi natinag. Ang isa sa kanila ay napalingon kay Skyler, ang kanyang tono. Mr. Flores, naiintindihan namin ang iyong kalungkutan. Ngunit ito ang katotohanan. Igalang ang aming mga natuklasan. Kami ay tiyak sa aming mga natuklasan, sabi ng unang tagasuri, ang kanyang boses ay matatag at sinusukat. Kung hindi ka naniniwala sa amin, idinagdag ng pangalawa, ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago, maaari mong buksan ang dibdib ng iyong anak sa iyong sarili. Sigaw ni Skyler ang bumasag sa katahimikan. Kasinungalingan. Pinuprotektahan mo si Marshall. Kukunin ko ang katawan ng anak ko at ipapasuri sa ibang lugar. Humakbang pasulong si Simon. Tumigas ang kanyang ekspresyon, matalas ang kanyang tono. Skyler, enough of this. Kung gusto mo ng panibagong test, sige. But let me remind you of something. Our forensic team is the finest there is. Walang lumalapit. Hindi nila kailangan ng mga makina para malaman ang katotohanan, patuloy niya. Pero dahil desidido ka na, ipapakita namin sa iyo. Dalawa mo, dalhin mo ang scanner at siya mismo ang makakita. Tumango ang mga examiners at mabilis na kumilos. Makalipas ang ilang saglit, nabuhay ang makina. Lumiwanag ang screen na may imahe ng durog na puso ni Drogo. Ang mga sisidlan, bawat isa ay mahalaga sa buhay, ay nawasak. Napatingin si Skyler sa display. Nanghina ang kanyang mga tuhod, at bumagsak siya sa sahig. Hindi, bulong niya, basag ang boses. Ito ay hindi posible. Si Marshall ang gumawa nito. Siya ang pumatay sa aking anak. Nag-cross-arm si Hunter at nagpakawala ng mahinang tawa. Stop making wild claims, Skyler. Nakita mo ba talaga na may ginawa si General Ortega sa anak mo? Nanginginig ang kamay ni Skyler habang nakaturo kay Marshall. Nakita ko. Sigaw niya. Nang tinapakan niya ang lupa, may mga bitik na bumaril sa marmol, diretso sa paanan ng anak ko. At pagkatapos, nahulog siya. Habang nawawala ang kanyang mga salita, tila nagpipigil ng hininga ang silid. Ang sahig sa ilalim ng mga ito ay umuungol, at mula sa lugar na hinampas ni Marshall kanina, muling nahati ang marmol. 12 ng mga talas-talas na bitik ang tumakbo palabas, gumagapang sa lupa tulad ng mga paa ng isang malaking hayop. Kung saan ang mga talas-talas na bitik ay gumapang sa sahig na bato, bawat tao sa bulwagan ay idiniin ang isang kamay sa kanilang dibdib.
Hindi nila alam kung bakit, ngunit ang takot ay bumalot sa kanila, matalas at hindi may kakaila. Para bang ang lupa mismo ang nagdala ng kapangyarihang maghiwalay sa kanilang mga puso, tulad ng kay Drogo. Humakbang papalapit si Hunter, umaalingaw-ngaw ang kanyang bote sa nabasag na marmol. Itinuro niya ang mga linya sa ilalim ng paa ni Skyler. Skyler, sabi niya, parang blade ang boses niyang pinuputol ang tensyon, may mga bitek. Sa ilalim mo. Pero narito ka, buhay na buhay. Bakit hindi ka nila pinatay? Naging malamig ang tono ni Hunter. Binabalaan kita ngayon insultuhan ang aking mga opisyal ng Agari, at ako mismo ang haharap sa iyo. You've dragged their names through the putik, time and time again. Do you think I'll let that slide? Do you think I'm a man with no boundaries? Kung mayroon kang mga hinaing, dalhin mo sila sa tribunal. Akusahan mo ako. Akusahan si General Ortega. Let the military decide. Ngunit huwag mong isipin na maaari kang tumayo dito at maghagis ng mga walang basehang akusasyon sa aking mga tauhan. Hindi sa aking presensya. Nagningning ang mga mata ni Hunter habang binibigkas ang mga huling salita. Now leave. Lumipat si Trent sa liwanag. G. Fiores, sinimulan niya, ang kanyang boses ay matatag at propesyonal, nangungusap ako sa iyo ngayon bilang isang tao ng batas. Ang batas ay hindi nagmamalasakit sa mga ligaw na teorya o personal na sama ng loob. Ito ay nagmamalasakit sa ebidensya, motibo, at mga aksyon na napatunayang nangyari. Sabi mo, pinatay ni General Ortega ang iyong anak. Ngunit wala kang patunay. Walang nakakita sa kanyang pag-atake. Walang nakakita sa kanya. Magtaas ng kamay. Paano niya napatay si Drogo mula sa tapat ng bulwagan? Ang layo lang ng paratang mo na walang katotohanan. You're treading dangerous ground. Slandering a man without cause. That's an offense in itself. Namula ang mukha ni Skyler. Tumaas ang boses niya sa galit. Trent, ikaw ay walang iba kundi ang kalasag ni Marshall. Nagkibit balikat si Trent, hindi kinilig. Ako ay nagsasalita bilang isang abogado, hindi bilang kanyang kaalyado. Magtanong sa sinumang abogado, at sasabihin nila sa iyo ang parehong bagay. The question remains, paano mo mapapatunayan na pinatay ni Marshall si Drogo? Naputol ang boses ni Skyler, nanginginig sa desperasyon. Siguro gumamit siya ng espesyal na pamamaraan para durugan ang puso ng anak ko. Isang tuyong tawa ang pinakawalan ni Trent, umiling-iling. Espesyal na pamamaraan. Mr. Fiores, ang mga walang basehang pag-aangkin ay walang basehan sa mata ng batas. The law respects only facts, not your fantasies. I'll offer you one last piece of advice, stop this now, bago mo tuluyang sirain ang sarili mo. Naiintindihan ko ang iyong kalungkutan. Ang pagkawala ng isang anak ito'y hindi matiis, ang iyong galit ay makatwiran. Ngunit ang katawan ni Drogo ay marupok. Namuhay siya ng indulhensya, ang kanyang puso ay hamina sa labis. Ang pagsabog ng kagalakan na ito kanina ay higit pa sa kapanipaniwala na naging sanhi ng pagkawasak ng kanyang puso. Tungkol sa sinasabi mo na kahit papaano ay pinatay siya ni General Ortega mula sa malayo. Nagkibit balikat si Trent. Iyan ay hindi isang bagay na maaaring ipaliwanag ng agham o batas. Ito ay lumalampas sa katotohanan mismo. At kung si General Ortega ay tunay na maladyos na figure na may kakayahan sa gayong mga gawa, sa tingin mo ba ay mapipigilan siya ng Fiores? Ito ang katotohanang kinakaharap mo. Sa mundong ito, mayroong isang katotohanan na mahirap tanggapin. Ang ilang mga tao, o puwersa, ay napakalakas na sila ay kumikilos sa labas ng mga patakaran. Tulad ng isang bagyo na nagpapatatag sa isang lungsod, ano ang maaari mong gawin laban sa gayong pagkasira? Linawin ko. Kahit paano mo labanan ito, hindi manalo ang Fiores. Iligtas mo ang sarili mo habang kaya mo pa. Napahawak si Skyler sa walang buhay na katawan ni Drogo, ang mga iyak nito ay tumataas sa hapdi. No. I won't let this go. Marshall, pinatay mo ang anak ko. I swear, I'll destroy you and your family. Lumingon si Marshall, ang kanyang mga mata ay malamig na parang bato. Skyler, sabi niya, mahinahon ang boses ngunit may panganib,
Kung gusto mong makitang naging abo ang Fiores, sige. Subukan mo ako. I'll make one thing clear. Kung isang buhok sa ulo ng pamilya ko ang mapahamak dito sa Brighton, malalaman kong ikaw iyon. At buburahin ko ang Fiores mula sa pag-iral. Itinuro ni Skyler ang nanginginig na daliri kay Marshall, nanginginig ang boses sa galit. You dare threaten me. You think I'll stand for this? Pinalis ni Marshall ang isang maliit na butil ng alikabok mula sa kanyang manggas, hindi nababahala ang kanyang ekspresyon. Pagbabantaan ka. Sabi niya, naputol ang boses. Higit pa riyan ang gagawin ko kung sakaling dumating iyon. Kahit wala akong ranggo, wala itong uniforme, crush pa rin kita. Ang Fiores ay walang iba kundi mga langgam sa akin. Ang pagsira sa iyo ay isang